Dayo at Imbita, 3-in-1 horror story. Unang kwento, Frozen Food. Bawat tao ay puno ng pangarap at ang isang malaking tanong kung saan ka dadalhin ito. Lalo na at lagim lang pala ang kahahantungan ng lahat ng yon. Si Lando ay isinilang sa isang maralitang pamilya dahil maaga siyang naulila sa ama. Tanging ang kanyang ina na lamang ang kanyang kasakasama sa buhay, kung kaya't napilitan itong magbanat ng buto. Sa edad na 23 ay kung ano-anong trabaho na ang pinasukan ng binata at isa na doon ang pagiging construction worker, kargador sa palengke at barker sa mga paradahan ng jeep. Hindi yun ikinakahiya ni Lando sapagkat kailangan niyang tulungan ang naturang nanay nito na isang labandera. Idagdag pa na mayroon din siyang 2 maliliit pang kapatid. Maraming pangarap sa buhay ang binata at isa na ay ang maalis ang pamilya niya sa kahirapan. Isang gabi, katatapos lang ni Lando at ng pamilya nito maghapunan. Kaya naisipan ng binata na lumabas muna upang magpahangin at magpababa ng kinain nito. Nakakita ang binata ng isang malapad na karton. Kinuha yun ni Lando, tsaka niya inilatag sa madamong lupa bago na ito nagpasyang humiga. Pinagmamasdan ng binata ang mga ulap, ganon din ang mga bituin sa langit. Siguro ang sarap maging mayaman. Yung tipong nabibili at nakukuha mo mga gusto mo. Ang sarap din sigurong tumira sa isang magarang bahay. Yun bang malapalasyo? Siguro sobrang gwapo ko nun. Nagpalingalinga pa ang binata sa paligid. Baka kasi may nakakarinig sa kanya. Mahirap na at isipin pang nababaliw na siya. Maya-maya pa'y tumayo na si Lando bago ito nagtungo sa kanilang bahay para makapagpahinga na at makatulog. Araw ng linggo, maraming tao sa palengke kung kaya't abalang-abala si Lando bilang kargador. Bagamat nakakaramdam ng pagod at gutom ang binata, ay mas pinili nitong tiisin yon at huwag tumigil. Kailangan niyang madala ang lahat ng panindang gulay. Kailangang maipadala agad ang mga produkto sa bawat tindera upang hindi magalit ang mga ito. Suki niya na kasi ang mga yon. Marami rin naman na tulad niyang kargador sa nasabing palengke, pero siya ang hinahanap at gusto ng mga tindera. Dahil nakikita nila kay Lando ang pagsusumikap at kabaitan ng binata. Habang abala pa rin si Lando sa kanyang gawain, ay saktong nandoon ang matalik nitong kaibigan na si Narciso. Uy, paring Narciso, kumusta na ba? Marami ka na bang kinita, ha? Uy pre, ito ayos lang. Kumita na rin naman kahit konti. Pambili ng gatas at ulam. Mabuti naman. Ganon din ako may pambigay na rin ako kay nanay kahit papano. Oh, paano? Balik trabaho na uli. Sabay na tayong umuwi mamaya, ha? Oo ba? Magkita na lang tayo sa tindahan ni Aling Iska. Aantayin kita dun, ha? Napangisi naman si Lando sa sinabing iyon ni Narciso. Alam na kasi ng binata kung bakit doon ang gustong lugar ng kaibigan niya. Talagang sa tindahan pa ni Aling Iska, no? Palibasa, may gusto ka sa tindera niya, eh. Pag-ibig nga naman, nakakaduling. Loko-loko, inggit ka lang eh. Sambit at tila asara ng dalawa bago natawa ng malakas ang binata habang tinutulak na ang kariton nitong dala. Napapailing at nakangiti na lamang si Narciso sa pang-aasar sa kanya ng kaibigan. Pagkatapos nun ay sabay na silang hiwalay na umalis. Habang nakadungaw si Lando sa kanilang bintana, ay nakita niya ang naglalaban nitong ina at masayang naglalaro ang mga kapatid nito sa kanilang bakuran. Nakakaawa naman ang nanay ko at mga kapatid ko. Lord, sana naman swertein kami sa buhay para mapatigil ko na si nanay sa paglalabada. At syempre para mapag-aral ko na rin ang mga kapatid ko. Isang umaga, habang nagwawali si Lando ng kanilang paligid, ay biglang dumating ang 3 niya pang kaibigan. Humahangos pa ang mga ito at kahit malayo pa man sa bahay ng binata ay tawag na sila ng tawag sa pangalan ni Lando. Napatigil naman ang naturang binata. Lando! Lando, nasan ka ba?
Lando! Lando, dali kami. Babalita kami sa'yo. Nasaan ka ba? Huy, ano ba kayong dalawa? Kumakasigaw kayo para kayong bagong tuli. Bakit? Ano ba meron? Papasukin mo muna kami, pwede ba? Oo nga naman, at bigyan mo na rin kami ng tinapay at mainit na kape, ha? Baka naman pwedeng samahan mo na ng itlog at tuyo, tapos mainit na sinangag. Sarap! Halos malaglag ang panga ni Lando sa mga gustong kainin ng mga kaibigan niya. Kaya isa-isang pinagkakaltukan ng binata ang mga to. Wow, demanding ah! Ano kayo, nasa karinderya? Kumaka-order, wagas? Kayo na nga ito nambubulahaw dito eh. May gana pa kayo humingi ng pagkain? Di rin kayo makakapal no? Pumasok na nga kayo. Ano ba yon? Ano bang atin? Aba, di katulad din na sa'yo. Bakit? Meron bang naiba sa ating apat ha? Baka ikaw, Renato. Narciso, magsabi kayo ng totoo. Aba, sorry, Ona. Akala ko pre-taste yung iniwang ulam mo noon sa bintana eh. Sabay-sabay nagtawa na ng magkakaibigan at hindi natiis ni Lando na hindi haina ng makakain ang tatlong kaibigan. Nakangiti namang nakamasid ang nanay ni Lando sa mga ito at masaya itong nakatawa ang kanyang anak. Oh, ngayong busog na kayo, baka naman pwede na kayo magsalita. Nakakatamad palang magsalita pag busog. Lando, alam mo bang darating daw si Daniel sa linggo? Gusto niya tayong makita at may mahalaga daw siyang sasabihin sa atin. Si Daniel ay isa sa mga kaibigan nila na lumayo upang mangibang lugar at magtrabaho. Dumating ang araw ng linggo, ang araw na hinihintay ng apat. Maaga pa lang ay kumpleto na silang magkakaibigan. Sina Lando, Renato, Narciso at Abner ay masayang nagkakapi sa may biranda ng bahay ni Lando. Gusto kasi nilang makita ang pagdating ng kaibigan nilang si Daniel. Maya-maya pa'y may humintong tricycle sa kalsada na hindi kalayuan sa tahanan ni Lando. Pagkatapos ay bumaba ang sakay nun. Nakangiti silang tinignan nito bago nagbayad sa driver at matapos makaalis na ang nasabing sasakyan ay agad na rin itong lumapit sa apat. Makikita sa anyo nito na puro mamahalin ang suot ng kanilang kaibigan. Umpisa sa polo t-shirt, pantalon na maong, at sapatos. Meron din itong kwintas at relong ginto at nakasukbit naman sa kaliwang balikat nito ang isang bag. Tila iba-iba naman ang naramdaman ng apat sa kanilang nakikita. Sa katulad nilang isang kargador ay hindi nila kayang bilhin ang kahit isa sa mga suot ng kanilang kaibigan na si Daniel. Uy, pasok ka pare, kumusta na ba? Mukhang asensado na tayo ah. Masayang paanyaya ni Lando sa kaibigan nilang si Daniel. Nakipagkamay pa ang binata dahil masaya siya sa naabot ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay tumayo na rin ang tatlo at lumapit sa kanilang bisita. Pare, kumusta na? Walastik ang pormahan natin ah. Pagbibirong sabi ni Renato na naging dahilan para magtawanan ng apat. Pero sa isip nito ay may namumuong inggit. Sinasabi pa ni Renato sa sarili na mas bagay pa sa kanya ang mga suot ng kanilang kaibigan. Sa paglipas ng mga araw ay nagsimula ng maghanda ang magkakaibigan. Lulan sila ngayon sa isang pampublikong bus na papunta sa kanilang magiging trabaho. Pare, maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa trabaho ha. Wala yun tol. Sino ba naman na magtutulungan kundi tayo-tayo lang din, di ba? Mga tol, ito lang ang pakiusap ko sa inyo ha. Paging masipag kayo para hindi kayo mapaya sa amo natin. Isa pa pala mga tol, kung ano man ang mapansin, marinig o makita nyo, wag na lang kayo umimik. At higit sa lahat, huwag niyong tangkain pumasok sa bahay ng amo natin. Nauunawaan niyo ba mga tol? Nagtaka naman agad si Lando at ang tatlo, pero sinawalang bahala na lamang nila yon. Nagpasyang umidlip muna sila habang nasa biyahe. Nakaisang sakay pa sila ng bus bago nila narating ang kanilang destinasyon, ang kanilang pagtatrabahuhan. Pagod at sakit ng katawan ang naramdaman ng lima kung kaya't nagpasya na silang magpahinga. Kinabukasan ay kaagad na pinakilala ni Daniel ang apat niyang kaibigan sa kanilang amo. Matalim na titig lamang ang pinukol ng kanilang amo na si Senyor Gavino
at ang may bahay nito sa mga bagong salta. Tila sinisiyasat sila sa pamamagitan ng pagtitig. Nalaman din nila na galing sa Espanya ang kanilang mga amo, pero kahit ganon, hindi pa rin maiwasan ng apat na makaramdam ng ilang at di malamang takot mula sa mga titig ng mag-asawa. Nilalabanan naman yon ni Lando dahil kailangan ng binata ang trabaho. Lumipas ang araw at nasanay na si Lando at ang mga kaibigan niya sa kani-kanilang gawain. Masaya rin ang binata dahil malaki ang maipapadala niya sa pamilya niya, lalo na sa kanyang ina. Nag-o-overtime kasi siya. Buti marunong na ako magtimpla ng mga karne at sanay na rin ako mag-repack ng mga to. Sana magamit ko ang lahat ng natutunan ko na to balang araw. Sa kailaliman ng gabi ay nagising si Lando dahil sa tawag ng kalikasan. Palibhas ay madilim ang paligid, kung kaya't sa tabi-tabi na lamang siya nagbawas. Naku, baka mahuli ako ni senyor at senyora na dito nagbaba... Ha? Si senyor ba yun? Anong ginagawa nila sa teres ng ganitong oras? Tsaka, bakit sila nakaharap sa mamula-mulang buwan? Sandali, ano yung pinapahid nila sa katawan nila na nasa bote? Siguro naiinitan lang sila. Matapos siyang makapagbawas ay muli nang bumalik si Lando sa kanilang tinutuluyan. Lando, pre alam mo ba, sumama ako kanina sa pagde-deliver. Narinig ko sa mga tao na nag-uusap sa palengke. Marami na daw ang nawawalang mga kabataan at marami rin natatagpuan na patay. Para pa naman daw kinatay dahil nawawala ang ibang parte ng katawan nila. Napatingin naman si Lando dala ng kuryosidad. At habang nag-uusap sila, ay lumapit din sa kanila sina Renato at Abner. Mga pare, nawawala daw ang ilan sa mga kasamahan natin ha. Saan kaya pumunta yung mga yun? Ang alam ko, hindi rin sila taga rito eh. Dahil minsan ko na silang nakausap. Mga taga Cebu raw sila eh. Naku, kawawa naman ang mga pamilya nila. Pero sigurado nito, overtime na naman tayo. Maya-maya pa'y natanaw nila mula sa hindi kalayuan si Daniel. Bihis na bihis ito. May dala rin ang binata na bag na nasa balikat niya. Tsaka ito lumapit sa apat. Tol, saan ang lakad mo? Parang ilang araw ka mawawala ah. Oo mga tol, inuutusan ako ni senyor na humanap ng mga trabador. Nagkukulang na kasi tayo eh. Sige, dyan na kayo ah. Baka kinabukasan na ako makauwi. Sige tol, mag-iingat ka ah. Sa isip ng binata, bakit si Daniel ang tagahanap ng tao? At bakit maghahanap pa samantalang hindi naman gaano kalakihan ang gawaan ng mga frozen food? At bakit parang baliwala lang sa amo nila ang pagkawala ng mga kasamahan nila? Hindi na lang umimik si Lando at ni sabihin nito sa iba pa niyang mga kaibigan ay hindi niya na ginawa dahil baka mali lang siya ng iniisip. Minsan, inutusan si Lando na kumuha ng mga panimpla ng karne. Naubusan kasi sila ng stock at ito ay nasa bodega ng malaking bahay ng amo nila. First time palang nakapasok si Lando sa malaking bahay kung kaya't hindi nito kabisado ang pasikot-sikot doon. Wala rin siyang mapagtanungang tao dahil halos iilan na lang naman sila ron. Ay, naku naman. Laki-laki ng bahay pero ni isang kasambahay wala. Ay, sana ito na yung kwarto ng mga panimpla para makalabas na ako agad. Grabe, nakakatakot naman ang bahay na to. Dagdag panawika ng binata bago pa nito dahan-dahang binuksan ang pinto ng silid. At laking gulat ni Lando sa kanyang mga nakita mula sa loob. Maraming nagkalat na mga dugo sa bawat parte ng kwarto, isama pa ang malaking sangkalan. Nakabaon doon ang malaki at matalas na kutsilyo na ginagamit sa paghihiwa. Ano to? Anong klaseng kwarto ba to? Bakit parang kakaiba ang amoy ng mga dugo dito kaysa sa mga karne ng baboy? Nakakasuka. Napansin niya ang iba't ibang refrigerator sa bawat gilid ng nasabing kwarto. Nilapitan ng binata ang isa sa mga yon bago nito binuksan. Dala na rin ng kanyang kuryosidad. Pagbukas niya ng naturang refrigerator ay nakita ni Lando na punong-puno yun ng mga hiwa-hiwang karne.
Halos maduwal naman ang binata sa matinding pandidiri. Pagkatapos ay binuksan naman niya ang isa pang freezer na siyang nagpasigaw na kay Lando sapagkat nakita ng dalawang mga mata niya ang laman nun. Walang iba kung hindi ang mga kasamahan nilang nawawala. Hindi pa ito na chop-chop kung kaya't nakilala pa ito ng binata. Marami pang nakita si Lando na karumal-dumal mula sa kwarto na kanyang pinasukan. Dahil sa sobrang takot niya, ay mabilis na itong tumakbo palabas ng bahay pero ang hindi batid ng binata ay may mga mata palang nakakita sa kanya. Galit na galit ang mga ito. Kaagad na hinanap ni Lando ang tatlo niyang kaibigan at ipinaalam niya sa mga ito ang kanyang mga natuklasan mula sa bahay ng kanilang amo. Nagtataka naman at tila hindi naniniwala sa kanyang tatlo. Ha? Anong sinasabi mo, pare? Oo nga, ayos ka lang ba, pre? Hingal na hingal ka. Tugok-tok pa ang pawis, oh. Lando, pre, alam naming single ka, pero wag mo namang aksayahin ang magiging anak mo. Nagtawa na naman ang tatlo sa naging biro na yon ni Narciso, pero hindi si Lando. Galit na galit ito sa tatlo dahil nagagawa pa nilang maglukuhan sa sitwasyon nila ngayon. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo ngayon, mga pare. Nasa panganib ang buhay natin sa lugar na to. Kailangan makaalis tayo dito. Naramdaman naman ng tatlo na seryoso talaga si Lando sa sinabi niyang yon. Kilala nila ito kapag nagalit na. Kaya't kaagad na silang bumuo ng plano para sa pagtakas nila mamayang gabi. Ang hindi nila alam, may mga nakamasid na sa bawat kilos nilang apat. Makalipas ang ilang oras hanggang sa sumapit na ang gabi, mabilis silang naghanda matapos matiyak na tulog na ang mga trabador, maging ang kanilang amo. Nagmadali silang nagtungo sa bakod na hindi gaanong kataasan at inakyat nila yon upang makatakas. Bilisan nyo, baka mahuli pa tayo. Oo nga, mag-ingat din kayo ha. Ito na nga wait lang. Nasabit yata yung puweta ng pantalong ko eh. Pare naman, nagmamadali na tayo. Akmang tatakbo na sana silang apat nang biglang sumulpot si Senyor Gavino sa kanilang harapan. Kasama nito ang kanyang asawa. Galit na galit at nanlilisik ang mga mata ng mag-asawa sa kanila, lalo na kay Lando. Maya-maya pa'y unti-unti nang nagbago ng anyo ang mag-asawa. Si Senyor Gavino na tinutubuan ng mga balahibo sa buong katawan habang umuungol, lumiliit din ang mga kamay at paa nito. Umuusbong naman ang matatalas at matutulis niyang kuko at pangil. Humaba naman ang nguso ng lalaki habang pulang-pula ang mga mata. Lumabas na rin ang buntot nito hanggang sa ganap na itong maging malaking asong itim. Habang ang asawa naman niya ay nagkaroon din ng mahahaba't matatalas ng ngipin at kuko. Namumula ang mga mata, naglalaway habang nakalabas ang dila nito na parang sa ahas. Mukhang tama ang lahat ng sinabi mo, Lando. Aswang nga mga amo natin. Ano pang ginagawa natin dito? Takbo! Mabilis na kumilos ang aswang na babae at sa isang iglap ay nasunggaban agad nito si Renato. Kitang-kita ng tatlo kung paano pinatay ng aswang ang kaibigan nila. Para lamang itong papel na hinatak ang mga parte ng katawan. Sinipsip din ng aswang na babae ang bawat dugong pumapatak dito. Pagkatapos ay si Abner naman ang binalingan nito. Nakita ni Lando kung paano pinaghiwalay ang katawan sa pamamagitan lang ng matalas na kuko, saka nito kinain ang mga laman loob ng binata. Nilakasan na lang ni Lando ang kanyang loob dahil gusto pa ng binata na makasama niya ang kanyang ina at mga kapatid. Magkasama sila ni Narciso na tumakbo ng mabilis habang hinahabol ng mga nilalang na ang dala sa kanila ay kamatayan. Anong gagawin natin, pare? Hindi natin sila matatakasan sa pagtakbo lang. Malalim na nag-isip si Lando ng pwedeng paraan. Tama ang kanyang kaibigan. Hindi nila ito madaling matatakasan. Maya-maya pa'y nakakita ang binata ng mga tambak na gomang gulong
At napangiti naman doon si Lando. Sumunod ka lang sa akin, pre, at makakaligtas tayo. Inipon-ipon nilang magkaibigan ang magkakasamang gomang gulong bago yun pinatungan ng mga tuyong dahon at damo. Nilagyan din nila yon ng konting kahoy upang madaling lumiyab mamaya. Tandaan mo, isa lang sa ating dalawang pwedeng magsindi sa mga gulong na yan, ha? Pagkabili ni Lando sa kaibigan na si Narciso habang binibigay dito ang isa pang lighter, biglang lumitaw sa harapan nila ang isang malaking aso. Bago mabilis na sinunggaban noon silang dalawa. Agad namang nakakilo si Lando, kaya't kalmot lang ang natamo ng binata sa braso. Bitiwan mo ang kaibigan ko, halimaw ka! Galit na pinaghahampas niya ang asong itim nang napulot niyang buntot pagi. Binuhusan niya pa ito ng holy water. Bigay yon ng kanyang ina bago pa siya umalis sa probinsya nila. Malakas na alulong naman ang maririnig mula sa aswang na aso bago ito hindi na nakagalaw. Bakas na rin ang pangihina ng nilalang. Pilit namang makatayo ni Narciso na hirap mula sa tinamong mga pinsala sa katawan. Pareng Narciso, nasan ka? Saan kaya nagtungo ang lalaking yun? Nagtatakang tanong ni Lando habang abala ito sa pagsisindi sa mga gulong na goma. At nang tuluyan ng lumiyab, ay siyang paglitaw naman ng aswang na babae. Bakas ang matinding galit nito dahil sa ginawa ng magkaibigan sa kanyang asawa. Rinig na rinig ni Lando ang pag-angil ng aswang habang ito'y nakatitig sa kanya. Handa na ang babaeng aswang para ipaghiganti ang asawa. Hawak naman ni Lando ang buntot pagi. Mabilis ang mga kilos ng aswang na ito. Kahit iwinawasiwas na ni Lando ang hawak niyang armas, ay nakakaiwas naman ang halimaw. At parang hindi nito dama ang sakit. Nang mahawakan na ng aswang si Lando at handa nang itusok ang mga kuko sa katawan ng binata na pinipilit pa rin na kumawala, bigla namang nagsalita ang kaibigang si Narciso. Hoy, mukhang pala ka na kinulang sa aruga! Ako ang harapin mo! Malakas na inasar ni Narciso ang babaeng aswang. Sa kanya sinaboy sa mismong mukha ng nilalang ang asin. Isang asinyo na may halong abo at dinikdik na bawang. Nagsisigaw naman sa sobrang kirot at hapdi ang naturang aswang. Para bang pinapaso ang buong mukha niya. Nagulat naman si Lando dahil lahat ng trabahador ay dumating na isinama pala ni Narciso. Humingi pala ito ng tulong kanina. Iba't ibang dala ng mga armas panlaban ang bawat lalaki. Nagtulong-tulong sila na mapuksa ang aswang. Hanggang sa sumapit na ang umaga at doon nila nakilala ang kanilang halimaw na kinakalaban. Ang pinakamayaman sa kanilang lugar at amo pala na si Senyor Gavino. Doon nila napagtanto na ang amo na pinaglilingkuran nila ang siya palang pumapatay sa lugar nila. Habang sakay sila ng isang bus pa uwi ng kanilang probinsya, ay nagbibiroan pa ang dalawang magkaibigan. Tila may kinukuha sa bag si Narciso. Pare, hati na lang tayo dito sa nakuha ko, ha? Gusto mo ba? Sige ba, ano ba yan? Frozen food. Nagmamadaling binuksan agad ni Lando ang bintana ng naturang bus bago nagsusuka. Wag na! Joke lang! Halos pagtingin na naman sila ng mga pasahero ng bus na nakarinig sa kanila. Ikalawang kwento. Manong, dito na lang po kami. Para na po dyan sa tabi. Nako, kayo na hubag titira dyan. Kayo pa lang nakabili ng bahay na yan. Balita ko, marami nagpaparamdam sa bahay na yan ah. Kita nyo naman lumang-luma na. Si Manong masyadong nagpapapaniwala sa mga ganyang kwento. Sabi-sabi lang naman yon, Manong. Tinatakot nyo ang mga anak ko eh. Tara na, Mark, Gabe, pumasok na tayo sa loob. Huwag ninyong pinagpapapansin si Manong. Nananakot lang yan. Ma, luma naman na tong bahay na to eh. Wala na po bang ibang bahay kayong nakita? Wala na, anak. Ito na yung pinakamura na nabili kong bahay. Yun lang ang kinaya ng ipon ko eh. Hayaan mo at mapapaganda rin naman natin ito.
Pangit lang sa paningin dahil nga marami pang aayusin. Kapag naayos na natin at napapinturahan, gaganda na ito. Ire-renovate natin ito. Mark, ipasok mo na yung mga gamit natin para makapag-ayos na rin tayo ha? At makapagpahinga na maaga. Masakit din sa katawan ng biyahe nating yon. Sige po ma, isasama ko na po si Gabe para mag-ayos ng mga gamit. Tara na. Dinamay pa ako talaga. Sino mag-aayos ng mga gamit mo kung hindi ka kasama? Kung ayaw mo, diwag. Hayaan ko na lang ang mga gamit mo nakakalat dyan sa lapag. Mao, si kuya! Ang iinis pa! Ay, wag na nga kayong mag-away dyan. Paririndihin nyo na naman ang tenga ko eh. Pinaalis sa inuupang bahay ang mag-iina dahil sinabi ng may-ari na ipaparenovate ang bahay na yon. Bagamat may naipong kaunting halaga si Abby mula sa pagtatrabaho niya sa factory, ay hindi naman niya inaasahan ang maagang pagpapaalis sa kanila sa apartment. Dahil ayaw niya nang umupa uli ng bahay, binili niya ang lumang bahay sa Karatig Bayan na kaya naman ng perang naipon niya. Hiwalay si Abby sa kanyang asawa kaya mag-isang itinataguyod ang dalawa niyang anak na sina Mark at Gabe. Mark, ito ang magiging kwarto mo. Sa kabilang dulo lang nito ang kwarto namin ni Gabe kaya kung may kailangan ka, kumato ka lang. Sige po ma, magre-review lang din po muna ako bago matulog. Exam po kasi namin the next day eh. Paano nga po pala ang pagpasok namin sa eskwela? Ihahatid ko kayong dalawa para malaman ninyo kung paano mag-commute. Medyo malayo nga lang ng kaunti kasi lumayo ang bahay natin sa school ninyo. Pero kaya nyong mag-commute. Kung gusto ninyo, next year, mag-transfer kayo sa malapit na school dito. Naku ma, ayoko po. Nandun na ang mga kaibigan ko eh. Okay na po akong dumagtapos kahit malayo ang pagkukommute. Masasanay din po ako niyan. Si Gabe na lang po ang ilipat nyo. Ano ka, Ilo? Kaya ko rin mag-commute, no? Oo, sige, tama na yan. Mag-aaway na naman kayong dalawa. Matulog ka na agad pag natapos kang mag-review ha, Mark? Gabe, balik ka na sa kwarto. Huwag mo nang bisitin yung kuya mo. Pabalik na ng kanilang kwarto ang mag-ina. Lumabas naman ng silid si Mark dahil may nakalimutan na gamit sa kusina. Maya-maya ay may narinig silang kaluskos galing sa kusina pero hindi na pinansin dahil sa pag-aakalang may pumasok lang na pusa. Pagbukas ni Abby ng kwarto ay sinabihan niya si Gabe na maagang matulog. Pabalik na uli si Mark sa kanyang silid matapos kunin ang naiwang gamit sa sala nang makita ang kanyang ina na lumabas uli ng kwarto. May kailangan ka, ma? Hihiga na sana ako nang marinig ko naman na may maingay sa kusina. Hindi ako mapakali. Baka basagin ng pusa ang mga gamit natin. Isa-safety ko lang. Sige po. Pagpasok ni Mark sa kwarto, ilang minuto ang lumipas nang kumatok ang kanyang ina. Mark, nandyan ba si Gabe? Wala ho ma. Hindi ba kasama nyo? Iniwan ko lang saglit sa kwarto. Pagbalik ko wala na siya. Wala naman sa kusina dahil kagagaling ko lang doon. Nandyan lang ho yan ma. Tara ho, hanapin natin. Kukuha na rin ako ng tubig sa kusina. Hinanap nila ito sa buong bahay. At laking gulat nila nang masilip si Gabe mula sa sirang bintana. Nasa likod bahay ito at parang may kausap sa dilim. Gabe, anong ginagawa mo dyan? Pumarinig ka nga. Gabing-gabi na, ang dilim-dilim dyan tapos nandyan ka. Pupuntahan ko po ma. Hindi, ako na anak. Sige, kunin mo na ang kailangan mo sa kusina at bumalik ka na sa silid mo. Sige po. Sinundan na lang ni Mark ng tingin ng ina mula sa bintana habang sinusundo ang kapatid. Narinig niya ang pagtawag ng ina kay Gabe. Paulit-ulit na nagsasalita ang kanyang ina at hindi nakikinig ang kanyang kapatid. Lumapit siya sa bintana para sigawan si Gabe. Pagdungaw niya ay may nakita siyang hangin na biglang umihip palayo kay Gabe. Nabahala siya sa nangyari. Nakita niyang hinablot ng kanyang ina sa braso si Gabe at sa pilitang pinapasok ng bahay. Gabe, paano ka napunta doon? Alam mo bang gabi na nag-aalala kami ni kuya mo sa'yo. Pasensya na po mama. Meron po kasi ako nakitang magandang paru-paro kaya sinundan ko. Paru-paro? Kahit gabi na?
Hay nako Gabe, sige na nga matulog ka na. Nakatulog na sina Abby at Gabe habang si Mark naman ay gising pa. Hindi niya namalaya ng oras dahil sa pagre-review ng aralin. Hating gabi na nang magligpit siya ng gamit para matulog. Pero bago siya mahiga, ay may nakita siya na parang aninong dumaan sa bintana ng kanyang silid. Binuksan niya ng malaki ang bintana para sumilip doon. Pero wala namang siyang nakita kaya sinara niya na lang ulit at natulog. Kinaumagahan, sabay-sabay silang nag-almusal. Mark, eto ang baon mo. Kumain ka ng kanin para may laman ng utak mo habang nag-aaral. 2 hotdog pala itong ulam mo. Magbaon ka rin ng tubig na inumin, ha? Tipid-tipid tayo ngayon, mga anak. Marami pa tayong gastusin. Sige po ma, salamat po. Papasok na din po ako at medyo malayo po ang bahay natin ngayon sa school. Baka po malate na po ako eh. Sabi ko sa'yo, ihahatid na kita eh. Bakit nagbago ang isip mo? Kailangan po natin magtipid ma. Sayang po ang pamasahe kung 2 pa tayo. Saka, base po sa sketch nyo at direksyon ng mga kaklase ko, madali lang pala na bumiyahe. Sige, basta mag-iingat ka ha. Pumasok ka na. Kuya, uyan mo ako ng donut ha. Oo, kapag may natira akong baon ko. Sarap buhay wala pang pasok. Sana all. Che, di wag kang pumasok. Ayan na naman kayong 2. Madali talagang puputi ang buho ko sa inyo eh. Dadalawa na nga lang kayo pero katumbas nyo ay 7. Pagkaalis ni Mark ay nagligpit naman si Abby ng pinagkainan. Habang si Gabe nagpunta sa sala. Maya-maya ay narinig ni Abby na may kumatok sa pinto. Inutusan niya ang anak na buksan ito. Ilang minuto nang nakikipag-usap si Gabe sa taong kumatok, kaya nagtataka si Abby kung bakit parang ang haba ng usapan ng dalawa. Naririnig niya ang boses ng kausap ni Gabe kaya nilingon niya na ito. Nanlaki ang mata niya dahil wala siyang nakitang kausap ng anak. Pero patuloy pa rin sa pagsasalita si Gabe na para bang meron siyang kaharap. Gabe, sino ba yung kausap mo? May kausap ka ba? Opo ma, si Manong. Pero bigla na lang din pong umalis eh. Ewan ko ba dun? Tinatanong ko kung anong kailangan niya. Bigla na lang umalis. Wala man lang sinabing kung ano. Hayaan mo na nga, isarado mo na ang pinto. Bago lang tayo dito kaya hindi tayo dapat nakikipag-usap sa kung sino-sino. Nang matapos si Abby sa hugasin, nagligpit uli siya ng mga gamit na hindi na nailalagay sa mga kabinet. Maya-maya ay nakakita siya ng pinto sa sahig na daanan papunta sa ibaba ng bahay. Inisip niyang may bodega sa ilalim pero hindi na lang niya pinakialaman. Paggabi na nang makauwi si Mark, nagluluto pa lang ng hapunan si Abby kaya pinagpahinga muna niya ito. Sarap buhay talaga. Pahiga-higa lang at panood-nood lang ng TV. Ay kuya, tigilan mo nga ako. Hayan na naman kayong 2 talaga. Maya-maya ay may napansing tao si Mark sa labas ng bahay nila na parang nagmamasid dito. Nakita siya nito kaya biglang umalis. Sinundan ito ni Mark pero paglabas niya ng bahay ay hindi niya na nakita. Pagbalik niya ng bahay, kaagad niya itong sinabi sa ina. Ma, may nakita akong tao sa labas. Hindi ko nakita yung mukha niya eh. Para siyang nagmamasid sa atin. Ilang araw pa lang tayo dito pero nag-aalala na ako. Hindi rin ako komportable ma. Baka nga tama yung sinasabi ni Manong driver na nagatid sa atin dito. Anak, huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga sabi-sabi. Magstay muna tayo kahit 1 month. Pag nalaman nating may kakaiba nga sa bahay na to, di sige, aalis tayo. Pero ngayon wala. Huwag kayong magpadala sa takot, okay? Alam mo naman, kahit saang kalumugar may mga inggit. Gagawin nila ang lahat para bumagsak ang kinaiinggitan nila. Nakuha natin ang bahay na ito sa murang halaga lang, kaya malamang inggit talaga sila. Saka yung mga nagmamasid na yan, bakit magmamasid pa? Pwede naman makipag-usap ng maayos. Pabayaan mo na anak, masasanay din sila na may nakatira na sa bahay na ito. Saka nga pala Mark, tulungan mo nga ako dito. May nakita ko na parang pinto dito eh. Gusto ko lang tingnan kung ano ang laman baka sakaling
mapakinabangan pa natin at pwede pa nating gawing bodega ito. Lilinisin lang siguro. Ma, nagugutom na ako. Kuya, nasaan yung donut ko? Andyan, bunso, sa bag ko. Kunin mo na lang. Kumain muna tayo, ma. Nagugutom na daw po si Gabe eh. Pumunta na kayo sa mesa at maghahain na ako. Sige na. Maghahain na sana si Abby nang may marinig silang lagabog mula sa pinto na bubuksan nila dapat. Nagulat sila kaya napag-isipan na lang nila na buksan na muna ito bago kumain. Bumaba sila sa bodega sa ilalim ng bahay. Nagulat sila sa kanilang nakita. Maraming litrato ang mga nandun at napansin nilang iba't ibang pamilya ang mga ito. Nakita din nila ang ibang mga gamit ng mga tumira sa bahay na yon. Ma, sila siguro yung mga tumira sa bahay na to. Pero bakit hindi nila kinuha yung mga gamit nila? Bakit nila iniwan dito? Hindi ko rin alam, Mark. Hayaan mo at pag may pagkakataon pupuntahan ko ang may-ari ng bahay at itatanong ko ang mga yon. Bumalik na tayo sa itaas para kumain. Saka na natin to linisin. Pabalik na sana sila nang may napansin si Mark na parang may pintuan palabas ng bodega. Nakaawang ang pinto kaya pupuntahan niya sana ito. Pero tinawag na siya ng kanyang ina. Hinayaan niya na lamang ito. Nakita naman niya na may pusa lang na pumasok sa nakaawang na pinto. Doon niya naisip na baka pusa ang gumagawa ng ingay sa ilalim ng bahay. Natapos na silang kumain pero hindi mawala sa isip ni Mark ang nakitang pinto sa basement. Pati na rin ang lalaking nakita niya. Hindi siya makatulog sa kakaisip kaya naman pinuntahan niya ulit ang basement para isara ang nakaawang na pinto doon. Nagulat siya na yung pintong nakaawang ay sarado na ng kanyang puntahan. Bubuksan sana niya ito nang marinig niyang may naglakad sa kanyang likuran. Hinabol niya ito ng kanyang tingin. Nahagip ng mata niya ang bulto ng lalaki na umakyat sa itaas ng bahay. Dali-dali siyang umakyat para habulin ito. Hinagilap niya sa buong bahay pero wala namang ibang tao bukod sa kanilang pamilya. Napabuntong hininga na lang si Mark. Pumasok siya sa kanyang silid at pinilit na matulog. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang ina. Ma? Oh, Mark, anong oras na? Tanghali ka na yata gumising. Hindi ka ba papasok? Ma, mas mabuti sigurong umalis na tayo dito. Hindi maganda ang kutob ko dito sa bahay na to eh. Oh, bakit na naman, Mark? Hindi ba nag-usap na tayo na 1 month tayo dito? Ma, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Delikado tayo dito. Nakakatakot yung basement. Bumaba ako kagabi. Nakita kong may tao doon at umakyat pa nga dito sa taas. May nakaawang kasi na pinto sa ibaba. Baka mamaya daanan nyo ng mga magnanakaw o kaya mamamatay tao. Mark, ano bang sinasabi mo? Baka nananaginip ka lang kagabi. Halika na, kumain na tayo. Saka hindi ka ba papasok? May exam ka bukas, di ba? Hindi muna ako papasok, ma. Kinakabahan ako eh. 2 lang kayo dito ni Gabe. Hindi ako mapapakali nun. Sige, kung yan ang gusto mo. Tutal, nandito ka naman. Pupuntahan ko ng may-ari ng bahay para itanong ang mga gamit sa bodega. Ipagpapaalam ko na itatapong ko na lang kung hindi naman babalikan na ng may-ari. Sige ho, ma. Umalis sa bahay si Abby at naiwan si Mark at Gabe. Pumasok saglit si Mark sa kwarto para kunin ang mga notebook at aklat para mag-review. Maya-maya ay narinig niya ang sigaw ni Gabe. Dali-dali siyang lumabas para tingnan ang kapatid. Nakita niya si Gabe na nakahandusay sa sahig at duguan ang katawan. Hindi alam ni Mark ang gagawin kaya dali-dali niyang tinawag ang ina. Tumawag na rin siya ng ambulansya para madala si Gabe sa ospital. Dead on arrival si Gabe nang dumating sa ospital at sinisisi ni Mark ang kanyang sarili. Litong-lito siya kung paanong namatay ang kapatid. Ni wala man lang siyang nakitang suspect. Dumating ang kanyang ina sa ospital na umiiyak at pawis na tila talagang nagmadali sa pagpunta sa ospital. Mark, nasan si Gabe?
Ano ba nangyari, ha? Nasaan siya? Ma, wala na po si Gabe. Hindi ko po alam ang nangyari. Pumunta lang po ako ng kwarto para kunin yung notebook ko para makapag-review. Tapos narinig ko siyang sumigaw. Paglabas ko nakita kong nakahandusay siya at duguan. Hindi ko alam, ma. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita, Mark. Nasaan siya? Ilang oras ang hinintay nila bago dumating ang sasakyan na kukuha sa labi ng kapatid niya. Dahil sa kalituhan ni Mark, halos hindi na gumagana ang isip niya. Nakita na lang niya ang sarili sa harapan ng kabaong ng kapatid. Hinahaplos niya ang salamin nito habang umiiyak. Inaalo siya ng ina at mga kamag-anak na naroon. Pero hindi maibsan ang lungkot niya. Sinisisi niya ang sarili dahil sa nangyari. Maya-maya'y lumapit sa kanya ang kapatid ng kanyang ina. Mark, lakasan mo ang loob mo. Kailangan mong maging matatag para sa mama mo. Sa'yo lang siya humuhugot ng lakas. Salamat po, Tito. Sobrang biglaan po nangyari. Talagang hindi po namin inaasahan. Sobrang bata pa po ni Gabe. Hindi niya po deserve to. Ganun talaga, Mark. Pag oras mo na, kukunin ka na. Hindi natin hawak ang buhay natin. Mag-iisang linggo na mula nang inilibing si Gabe at isang linggo na din na hindi makausap ni Mark ang kanyang ina dahil sa pagluluksa. Kaya naman naglakas loob si Mark na kausapin ng ina at bigyan nito ng lakas ng loob para makapagpatuloy. Ma, kaya po natin to. Ayaw ni Gabe na makita tayo sa ganitong kalagayan. Ano? Tumahan na ako? Mark, namatay ang kapatid mo nang hindi natin alam kung sinong pumatay. Hindi natin alam kung ano nangyari. Hindi ko matanggap, Mark. Ang hirap tanggapin. Humingi na lang ng pasensya si Mark at hinayaan na lang na humupa ang luha at maging mahinahon. Kinabukasan, nakita niya na wala ang ina sa kwarto nito kaya tinignan na lang niya ito sa sala at kusina, ngunit wala rin doon. Dito na nataranta si Mark at hinanap sa buong paligid ng bahay ang kanyang ina. Hindi niya nakita ang ina kaya naman humingi na ito ng tulong sa kanyang tiyuhin. Tinawagan niya ito at pinapunta sa kanilang bahay. Habang hinihintay ang kanyang tiyuhin, naglibot pa siya sa lugar nila hanggang sa makarating siya sa ilog. May nakita siyang bangkay na lumulutang doon. Pinilit niya itong kunin at nang mahatak niya sa pangpang ay doon niya nakilala ang bangkay. Ito ang kanyang ina. Wala nang buhay ang kanyang ina. Nalunod ito at ayon sa resulta ng pag-iimbestiga, ang ginang mismo ang tumapos sa sarili niyang buhay. Nilunod niya ang sarili sa ilog. Dahil doon, bumagsak ang katawan ni Mark nang dahil sa matinding kalungkutan. Ilang buwan na ang nakakaraan at hindi pa rin siya makamove on. Paminsan-minsan ay dinadalaw siya ng kanyang tiyuhin. Mark, ilang taong ka nang nakatira dito sa bahay na ito. Hanggang ngayon ba nagpapakita pa rin sa iyo ang multo ng ina at kapatid mo? Tito Ali, araw-araw ko silang nakikita. Paulit-ulit ang mga senaryo na bumabalik sa akin. Mula nang tumira kami sa bahay na to, hanggang sa mailibing si Mama, nauulit palagi. Para akong bumabalik lagi sa umpisa at nagtatapos sa paglilibing ko sa kanila. Bakit ayaw akong tantanan ng mga alaalang yun? Buti nga sana kung tama ang bumabalik sa alaala mo. Pero base sa mga kwento mo sa akin, maling-mali, Mark. Car accident talaga ang ikinamatay nila. Papunta sila sa graduation mo na maaksidente ang kanilang sinasakyan. Tito, sa tingin ko yung driver ang dahilan ng pagkamatay ni Gabe kasi lagi siya nakamasid sa bahay namin noon. Baka nung pumasok ako sa kwarto, sa kanya pinagsasaksak si Gabe. Ang sinasabi mong driver ay kasama nila sa aksidente. Namatay din yun, Mark. Bakit po ganun? Bakit po ang gulo-gulo ng mga bumabalik na alaala sa akin? Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay tungkol sa history ng bahay na ito.
Sabi nila, may isang pamilyang tumira dito. Nilooban sila at napatay ang bunsong anak na lalaki. Nadala naman ang anak na lalaki sa ospital pero namatay din. Pero dahil hindi nakayanan ng ina ang nangyari, dahil wala siya nang mangyari yun, nagpakamatay daw ito sa ilog. Nilunod ang sarili. Kaya sa malamang ang mga alaalang nakikita mo ay hindi sayo. Nagmumulto ang mga kaluluwang nakatira dito. Ilang beses na kitang sinabihan na iwanan mo na ang bahay na to. Kaso ayaw mo dahil nandito mga alaala ng iyong ina at kapatid. Pero hindi yun ang alaala nila, Mark. Sumama ka na sa akin. Doon ka na sa bahay tumira. Kailangan mo nang mag-move on. Dahil sa sinabing yon ng kanyang tiyuhin, nagpasya si Mark na sumama na sa kanya at magbagong buhay. Mula noon, hindi niya na nakikita ang mga alaalang hindi naman sa kanila. Hindi na rin siya nananaginip ng tungkol sa pamilyang pinatay sa bahay na yon. Tinulungan din siya ng kanyang tiyuhin na maibenta ang bahay para may magamit siya sa pagsisimula ng buhay. Ikatlong kwento. Nakasakay sa tricycle si Raul papunta sa probinsya kung saan nakatira ang kanyang nobya. Isang lalaking matipuno ang katawan, gwapo at matangkad pero may pagkamagaspang ang ugali ni Raul. Dahil sa mga katangian niyang yon, iniwan siya ng kanyang nobya. Bukod pa ron, iniwan din siya nito sa kadahilan ng walang maayos na trabaho. Hindi niya kayang buhayin ang babae lalo pat nabuntis niya ito. Ilang buwan na ang nakalipas at sa tagal ng kanyang paghahanap sa babae, ay ngayon lang may nakapagturo sa kanya kung saan ito nakatira. Maya-maya pa'y nakita niya sa bandang unahan ang grupo ng kalalakihan na maaangas ang tindig. Narinig niya ring nagsalita ang driver ng sinasakyan niyang tricycle at sabi nito'y malas naman daw nila dahil makakaharap ang mga lalaking nagbabantay sa daan papasok sa baryong pupuntahan ni Raul. Nang tanungin niya ang driver kung bakit nangaharang ang mga maaangas na lalaking yon, ang sabi nito'y hindi lahat ng tao'y pinapayagan nilang pumasok sa baryo. Pero nakakapasok daw ang iba kapag nagbigay ng malaking halaga bilang lagay o padulas para sila ay padaanin. Kahit nagtataka si Raul sa kalakaran sa lugar na yon, hindi na lang niya ito pinansin. Inisip niyang mas mahalaga ang makita niya ang kanyang nobya. Pagkatapat nila sa kalalakihang yon ay sinenyasan silang tumabi muna saglit. Nakipag-usap sa kanila ang lalaki. Tinanong sila kung saan pupunta at kung ano ang pakay. Si Raul na ang sumagot. Nakita niya sa mukha ng lalaki na hindi ito kumbinsido. Tinapunan pa ng tingin ng lalaki ang naninigarilyong si Raul. Inalok naman ni Raul ng sigarilyo ang lalaking kausap. Ngumisi ito at kita sa mukhang hindi yun sapat. Dumukot si Raul ng pera sa kanyang bulsa pagkatapos ay iniabot sa kausap. Lumapad ang ngiti ng lalaki. Pagkatapos ay pinatuloy na sila ng mga ito. Nagpasalamat pa nga si Raul sa kanila pagkatapos ay pinaandar na ng driver ang sasakyan. Tinignan pa ni Raul ang mga lalaki habang sila ay palayo. Seryoso ang mga ito habang inihahatid sila ng tingin. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakarating na sila sa baryo. Sinukbit agad ni Raul ang kanyang bag saka nagbayad sa driver. Pagkababa ay nagpasalamat pa siya sa lalaki. Nang makaalis na ang tricycle, pinuntahan na ni Raul ang bahay na itinuro sa kanya ng driver bago siya iwan. Yun daw ang bahay na kanyang hinahanap. Lumapit siya sa bahay na yon at kumatok. Tao po! Tao po! Sino yan? Anong kailangan mo? Magandang araw po. Ako po si Raul. Dito po ba nakatira si Tasha? Anong kailangan mo sa anak ko? Saka, paano mo siya nakilala? Ako po ang nobyo ng anak nyo. Gusto ko lang po sana siyang makausap. Nandyan ho ba siya? Bala ko sana siyang sunduin eh. Ang kapal naman pala ng mukha mo.
Matapos mong abandonahin ang anak namin ay pupuntahan mo dito para kunin siya? Anong tingin mo kay Tasha? Isang bagay na pwedeng kunin ng ganun-ganun na lang? Ikaw palang walang kwentang lalaking nakabuntis sa kanya pero hindi makabuhay ng pamilya at walang trabaho. Tapos nandito ka? Para ano ka mo? Kunin ang anak ko. Napakamot na lang ng ulo si Raul sa panenermon sa kanya ng ina ni Tasha. Samantalang nakita niyang nakadungaw mula sa bintana ang babaeng hinahanap niya. Nang makita niya ito, kaagad namang nagtago si Tasha. Maya-maya ay lumabas ang ama ni Tasha at kinausap ang asawa. Ano bang ingay ang Gloria? Pati sa loob na bahay, dinig na dinig ang bunganga mo. Abay, ang lalaking ito ba naman ay kukunin na raw ang anak at magiging apo natin? Hindi ba't ang kapal na mukha niya? Aba, gusto mo bang hindi na makalabas dito? Ikaw ba ang kasindahan ng anak namin? Oho, pwede ho bang pumasok muna? Nakakapagod kasi ang biyahe papunta rito eh. Hoy, ba't hindi ka lang pala irresponsable? Bastos ka rin. Pabayaan mo na siya, Gloria. Maganda nga yan ang magampanan ng lalaking yan ang responsibilidad niya sa anak natin. Sige, pumasok ka. Nang makilatis ka namin kung karapat-dapat ka ba sa aming anak. Salamat ho. Habang pumapasok ng bahay si Raul, sinusundan naman siya ng masamang tingin ng mga magulang ng kanyang nobya. Nang tuluyang makapasok si Raul, kaagad nakaagaw ng pansin niya ang itsura ng loob ng bahay. Madilim dahil saradong-sarado ang bahay at malamlam pa ang ilaw. Halatang luma na ang pintura sa buong bahay. Medyo maalikabok din ang paligid at maagiw ang bubong. Isa pa sa napansin ng binata ay nalaman niyang isa lang din palang mahirap ang pamilya ng kanyang nobya. Isang gabi habang naghahain ng hapunan ang ina ni Tasha, tumulong si Raul sa gawain. Kumuha siya ng lakas ng loob para kausapin ang ginang. Tita, si Tasha ho, hindi ho ba siya lalabas ng silid niya? Hindi ko alam. Matanda na siya. Alam na niya ang ginagawa niya. Baka ayaw niyang lumabas ng silid niya dahil nandito ka. Hindi naman ho siguro. Habang nag-uusap sila ay narinig ni Raul na bumukas ang pinto ng silid ni Tasha. Napangiti siya nang makitang lumabas na ang babae. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Tay, Nay? Hindi ko alam. Hindi ko alam dyan sa tatay mo. Siya ang nagpapasok sa bastos na lalaking yan. Pinatuloy ko siya dito para may katulong ka sa pagbubuntis mo, anak. At syempre magampanan niya rin ang responsibilidad niya sa inyong mag-ina. Kaya kong palakihin ang anak ko nang walang tulong mula sa lalaking yan. Kaya paalisin niyo na lang siya. Oh, paano yan? Si Tasha na ang nagsabing umalis ka, Raul. Kaya bukas pwede ka nang umuwi sa inyo. Siguro ay hinahanap ka na rin ng magulang mo. Gloria, huwag ka sumabat at makialam sa usapan ng dalawa. Problema nila yan. Hayaan mo sila ang magdesisyon sa buhay nila. Ayaw rin naman ng ama ni Tasha na maging dalagang ina ang kanyang anak, kaya nagpasya siyang patuluyin muna pansamantala si Raul para maayos ang relasyon nila. Nakita ni Raul na naiinis pa rin ang kasintahan niya at bumalik uli sa silid nito. Sinundan naman agad ni Raul ang kanyang kasintahan para maayos ang kanilang relasyon. Ano pa bang ginagawa mo dito, Raul? Bakit mo pa ako pinuntahan dito? Tasha, hayaan mo ako magpaliwanag, okay? Nandito ako para sa'yo at sa magiging anak natin. Oo, alam kong iresponsable ko, pero hayaan mong patunayan sa'yo na nagbago na ako. Pwede ba, Raul? Tigil-tigilan mo ako sa kadramahan mo? Hindi na ako mabibiktima ng mabulaklak mong pananalita. Umalis ka na lang! Bagsak at malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Raul. Hindi na siya nakipagtalo pa. Lumabas na muna siya ng silid para humupa ang galit ng nobya. Madilim na ang paligid dahil maggagabi na. Hindi maliwanag sa labas ng bahay dahil walang ilaw sa labas pero naaaninag pa rin ni Raul ang parihabang bagay na nakadisplay sa loob ng kalapit na bahay. Nakabukas pa ang bintana ng bahay na yon, kaya nakuha ang atensyon niya na sipatin pa ang nakita niyang kakaibang display. Nagulat siya nang biglang magsalita ang ina ni Tasha. Anong tinitignan mo dyan, lalaki?
Wala ho. Isang umaga, nasa palengke si Raul kasama si Manggardo. Mamimili sila ng mga kailangan sa bahay. Isa pa ay gusto niya ring makuha ang loob ng ama ni Tasha. Gusto niyang patunayan na handa siyang magbago, na kaya niyang tugunan ang pangangailangan ng kanyang mag-ina. Dito ka lang sa tabi ko, Raul, at huwag kang hihiwalay sa akin. Ho? Bakit naman po? Baka nakakalimutan mong dayo ka lang dito. Hindi mo kilala ang mga nakakasalamuha mo. Naguluhan naman si Raul dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki. Pero hindi na lang siya nagsalita. Maya-maya ay napalingon siya dahil may tumawag sa ama ni Tasha na isang lalaking halos kaedaran niya. Tito Gardo, kumusta na po kayo? Uy, Makoy, ikaw pala. Okay lang naman kami. Ikaw, kumusta na? Ito po, Tito. Gwapo pa rin. Si Tasha po pala. Kumusta na? At bakit mo kinakamusta ang nobya ko, ha? Tito, sino ba to? Mas nakakatakot pa siya sa mga... Siya ang nobyo ng Ate Trisha mo. Galing niyang Maynila. At ikaw, Raul, pinsan niya ni Trisha. Siya si Makoy. Tito, pwede po bang sa inyo muna ako tumuloy? Ha? At bakit na naman? Napagalitan ka na naman, oh. Opo eh. Napabuntong hininga na lang si Manggardo bago ito tumango bilang pagpayag. Magkakasama na silang naglibot sa palengke para mamili. Kaagad na binuhat ni na Raul at Makoy ang mga pinamili ng ama ni Tasha. Pagkatapos ay nagtungo na sila sa kanilang sasakyan habang kasama ang pamangkin. Habang nasa biyahe pa uwi ng bahay, napansin ni Raul ang bawat mga bahay sa lugar na yon. Lahat yon ay mga sarado na. Mapapintuan o bintana ay sarado na pero ang hindi niya maunawaan ay kung bakit bawat pinto ay may nakadisplay na kabaong sa gilid. Mga nasisiraan na ba mga tao dito? Puro mga kabaong ang nakadikit sa pinto nila. Marami kang hindi nalalaman sa baryo namin. Kaya mas makabubuting manahimik ka na lang. Hindi nalalaman? Tulad ng ano? Katulad na lang ng... Manahimik ka, Makoy. Napakadaldal mo talaga. Bumaba na kayo dyan at maggagabi na. Nandito na tayo sa bahay. Lalong naguluhan si Raul. Pakiramdam niya ay may kung anong inililihim ang pamilya ni Tasha sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ng piyesta sa baryo, pero hindi ito karaniwang pista na inaakala ni Raul. Sapagkat ang nasabing pista na dapat ay puro lang kasiyahan, ay kabaliktaran nito dahil pwedeng mauwi ito sa kamatayan. Umaga pa lang ay mababatid na ang kasiyahan at kasabikan sa mukha ng mga tao sa nasabing baryo. Pero ang mas ikinagulat ni Raul ay ang mga nakabalandra at nakasabit na mga kabaong sa buong paligid. Inaayusan at pinagaganda pa nila ang mga yun. Anong kabaliwan tong ginagawa nila? Hindi naman Halloween ah. Ngayon alam mo na ang mga sagot sa mga tanong mo. Wala pa yan sa mangyayari mamaya at sa 2 araw pang darating. Mangyayari mamaya? Anong ibig mo sabihin? Makoy, halika iho at tulungan mo ang Tito Gardo mo. Ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, hindi mo pababayaan si Ate Tasha, Kuya Raul. Ano bang pinagsasasabi mo ha? Hindi kita maintindihan eh. Basta mangako ka na lang, Kuya. Ay sige, kahit hindi mo sabihin yan, gagawin ko naman talaga eh. Pero nangangako akong poprotektahan ko siya sa abot na makakaya ko. Napangiti naman si Makoy sa naging sagot ni Raul saka na ito nagpasyang umalis para puntahan ang ama ni Tasha. Samantalang nakita ni Raul si Tashang nakasilip sa bintana ng silid nito at alam niyang narinig ng babae ang kanilang usapan. Sa pagsapit ng hapon, ay siya ring sobra-sobrang kakaibang paghahanda ng lahat lalo na ang mag-asawa. Mababakas din ang pag-aalala at tinatagong takot sa mga mata nila. Halos paliguan naman ni Aling Gloria ng asin ang buong kabahayan. Panay din ang usal nito ng mga salitang hindi naman maintindihan ni Raul at hindi rin niya alam kung para saan ang mga yon.
Habang si Manggardo naman ay panay ang paghahasa ng mga itak, tsaka inilublob pa yon sa 2 timba ng tubig. Ano bang pinaggagawa nyo? Akala ko ba piyesta ang pinagdiriwang dito? Pero bakit parang pupunta kayo sa gyera? Piyesta nga ang ipinagdiriwang namin, kaya nga kami naghahanda. Dahil isang madugong piyesta na naman ito. Madugong piyesta? Ano bang meron? Sabihin nyo na kasi sa akin, hindi yung para akong tangang naguguluhan dito. Tama si Kuya Raul, kailangan niya malaman ng totoo para mas maprotektahan niya ang mag-ina niya, tito at tita. Malalim na napabuntong hininga na lang si Manggardo bago seryosong tumingin kay Raul. Nagpasya na rin siyang magsalita. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa mga sasabihin ko o hindi. Nasa sayo na yon. Pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nasa teritoryo tayo ng mga aswang at mambabarang. Kami ng asawa ko ay isang albularyo at inatasan kami ng grupo namin na manmanan ang baryo na ito at puksain sila. Kaya yung mga kabaong na nakadekorasyon sa labas, yan ang dinadasalan nila at gagamitin mamaya. At ngayong alam mo na, pwede ka pang umalis kuya, habang may araw pa. Nanahimik lamang si Raul at inaaral kung nagsasabi ba mga ito ng totoo. At kung totoo nga yun, ay nasa peligro ang mag-ina niya. Maya-maya pa'y seryosong kinuha ni Raul mula sa mesa na puro armas ang isang buntot pagi at tansong espada. Kung totoo nga yung mga sinasabi nyo, sisiguraduhin kong uubusin ko muna sila bago nila magalaw ang mag-ina ko. Nagkatinginan pa ang mag-asawang Manggardo at Aling Gloria sa sinabing yon ni Raul. Matipid na napangiti naman si Makoy bago nito kinuha ang isang pistol na baril. Tay, nay, manganganak na yata ako. Sumasakit na ang tiyan ko. Gulat na nagkatinginan silang apat bago sabay-sabay na nagtungo sa kwarto ng dalaga. Makikita sa mukha ni Tasha ang matinding sakit ng tiyan nito at pamimilipit, kaya naman mas lalong nabahala ang mag-asawa. Kaagad na naghanda si Aling Gloria para sa panganganak ng kanyang anak, habang lumabas naman sa silid si Manggardo kasama si Makoy. Dali na natin si Tasha sa ospital. Sira ka ba? Alam mong maggagabi na at delikado na sa labas. Puisit. Kainis naman ng mga aswang na yan. Nay, ang sakit na talaga ng tiyan ko. Naawang pinagmamasdan na lamang ni Raul ang kasintahan sa paghihirap nito. Nilapitan niya ito bago hinalikan sa noo ang nobya. Magiging maayos din ang lahat, mahal ko. Hindi ko hahayaang mapahama kayo ng anak natin. Magkamatayan na. Maya-maya ay bigla silang nakarinig ng ingay ng tila baboy sa paligid ng bahay. Seryoso at matalimang mata na tumingin si Raul sa labas ng bintana. Pagpatak ng hating gabi ay tila mas naging agresibo ang mga nilalang mula sa labas. May pagkakataon din na tila may umaakyat sa bubungan ng bahay. Hawak-hawak naman at nakasukbit sa balikat ni Manggardo ang isang maliit na water cannon. Naglalaman yun ng holy water at asin na may kasamang pulbos ng tansong medalyon. Si Makoy ay may hawak na isang pistol na baril na may tansong krus na bala. Pinasadya yun ni Manggardo mula sa mga kaibigan niyang albularyo. Samantalang seryoso at may determinasyong lumabas ng silid si Raul. Hawak niya ang isang buntot pagi. Handa na ba kayo? Dahil oras na buksan ko na itong pinto ay wala nang atrasan nito. Sige po, tito. Handa na ako. Lintik lang ang walang ganti. Uubusin ko muna ang lahi nila ngayong gabi bago nila makuha ang anak ko. Nagtatagis ang bagang nasabi ni Raul. Sa kanya hinampas sa sahig ang hawak niyang buntot pagi. Napapangisi naman si Manggardo dahil sa pinakikitang katapangan ng binata. Maya-maya ay tuluyan ng binuksan ni Manggardo ang pinto. Napatingin sa kanilang kinaroroonan ang mga aswang na may lahing mambabarang at inihahanda ang mga insekto at orasyon. Ang mga insektong yon ang siyang papatay sa pamilya ni Manggardo. Katulad ng mga alupihan, alakdan, uod,
at maging ipis. Mag-iingat kayo. Kapag nalagyan ng laway nila ang katawan nyo, tiyak na mapapasok na ng kanilang insekto ang inyong katawan. Maya-maya nga'y nagsimula na ang sinasabing piyesta sa baryo. Mabilis na sinugod sila ng mga aswang na mayroong mahahabang kuko at pangil. Madulas at maitim ang balat nila. Mapupula at nanlilisik din ang mga mata. Sunod-sunod na binombahan ni Mang Gardo ng holy water ang mga aswang na lumalapit sa bahay niya, lalo na sa silid ng kanyang anak. Ganon din naman si Makoy na walang inaaksayang bala ng baril habang nasa taas naman ito ng bubong. At si Raul na may seryoso ang muka habang hinihit-hit ang huling sigarilyo niya, kalmadong naglalakad lamang ito palapit sa mga aswang habang hinahampas sa lupa ang hawak niyang buntot pagi. Kayong mga halimaw kayo, ibabalik ko kayo sa dapat nyong kalagyan. Pwe! Tignan natin ang galing niyo mga aswang. May panama ba kayo sa isang siga na taga-Tondo? Pagkatapos ni Raul na hit-hitin ng sigarilyo ay patakbo siyang sumugod sa mga aswang na mambabarang. Mabilis na pinalalatay ng binata sa mga aswang ang hawak niyang buntot pagi. Pagkatapos ay sinusundan ng mabilis na kilos para pugutin ang ulo ng mga ito gamit ang espadang tanso. Paulit-ulit na ginawa ni Raul sa bawat humaharang sa kanyang daan. Kuya Raul! Si Ate Tasha! Gulantang na napalingon si Raul sa pagtawag na yon sa kanya ng pinsan ni Tasha. Hanggang sa hindi na malaya ni Raul ang pagkalmot sa kanya ng isang aswang. Puwisit ka! Nakakuha ka pa ng pagkakataong aswang ka, ha? Sa inis niya ay itinarak sa puso ng aswang ang espadang tanso. Pagkatapos ay pinilit ni Raul na makabalik sa bahay. Nakita naman siya ni Mang Gardo bago siya nito tinulungang makatakas sa mga aswang na nakasunod sa kanya. Binombahan ni Mang Gardo ng holy water ang mga aswang na nasa likuran ni Raul. Ako nang bahala dito. Iligtas mo ang anak at apo namin. Opo, Tito. Sandaling napatingin at napangiti si Mang Gardo sa naging sagot sa kanya ni Raul. Kaagad na nagtungo si Raul sa silid ni Tasha at mula doon ay nakita niya kung paanong pinipigilan ni Aling Gloria ang aswang na nagpupumilit pumasok. Malakas na hinataw ni Raul ang aswang. Matinding hiyaw naman ang maririnig mula sa mga nilalang. Maya-maya ay nakita ni Raul na gustong umusal ng dasal ng aswang, kaya mabilis niya itong sinaksak sa bunganga bago pa magawa ang balak. Ayos lang kayo, tita. Ikaw, Tasha, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Pasalamat tayo at nailuwal na niya ang bata. Nanlaki naman ang mata ni Raul sa kanyang narinig. Tila parang nawala ang lahat ng pagod niya. Nilapitan ni Raul si Tasha at nakitang nasa tabi nito ang isang bagong silang na sanggol na masiglang umiiyak. Anak na ba natin yan, mahal? Ang cute niya at kamukha mo siya, mahal. Oo, malamang ako ang ina nito eh. Kaya tapusin mo ng laban, Raul. Hihintayin ka namin ng anak mo. Nakangiting saad ni Tasha habang yakap-yakap niya ang kanyang anak. Hinahaplos-haplos naman ni Raul ang ulo ng sanggol bago niya ito hinalikan sa noo. Babalik ako, Tasha. Babalik akong buhay at humihinga para sa inyo ng anak natin. Mahal na mahal ko kayo, kaya uubusin namin ang mga aswang na sumasalakay sa atin. Maya-maya pa'y nakarinig sila ng isang malakas na kalabog mula sa labas. Mabilis na naghanda si Raul bago nakangiting binalingan niya ng tingin ang kanyang mag-ina. Pagkatapos ay kaagad na itong lumabas sa silid. Mula sa labas ay kitang-kita ni Raul kung paano sunggaban at halos lapain ng mga aswang si Makoy. Makoy! Diyan ka lang, kuya! Huwag ka nang lumapit dito! Hindi na rin naman ako magtatagal! Kuya, pakisabi na lang kay Tito at Tita na salamat! Patawad din kung hindi ko na masisilayan ang paglaki ng anak niyo ni Ate Tasha! Kayo na rin ang bahala magpaliwanag sa magulang ko sa aking kabayanihan! Sabihin mong namatay akong isang bayani! Pinilit tumayo ni Makoy at patakbong lumapit sa tumpok ng mga aswang
Sabay kuha sa bulsa niya ng isang granada na patagong kinuha niya sa mga armas na iniingatan ni Manggardo. Ngayon, magsama-sama tayo mga aswang hanggang kamatayan! Hindi! Makoy! Bakit mo ginawa yan? Siraulo kang bata ka! Mamatay kayo mga halimaw kayo! Makoy! Galit na pinagbobomba ni Manggardo ng tubig ang bawat aswang na umaatake sa paligid. Pilit niyang inililigtas si Makoy sa pamamagitan ng pagpapaulan ng holy water, pero wala na rin siyang nagawa. Tuluyan ang sumabog ang granada at nakita na lang niya ang mga nagkalasog-lasog na katawan. Ang ilang mga piraso ay nagtalsikan pa. Samantalang kuyom ang kamao ni Raul habang tumatakbo. Gusto niyang pigilan si Makoy pero napahinto na lang siya nang makita niya ang pagsabog. Maya-maya pa'y lumabas ang isang matandang babae mula sa damuhan. Unti-unti itong nagbago ng anyo. Humaba ang mga braso kasabay ng matatalas din itong mga kuko. Malalaki ang mga mata, ganun din ang bunganga ng nilalang na yon. Matatalim at matutulis sa mga ngipin na animoy ngipin ng isang pating. Tumubo pa ang mga pakpak na maihahalin tulad naman sa pakpak ng paniki. Ngunit matalim na tinitigan lamang siya ni Raul na tila ba'y walang nararamdamang takot. Maya-maya pa'y mabilis na umatake na ang aswang na sinabayan din ng binata. Nagtagisan ng lakas at kaalaman sa pakikipaglaban ng dalawa. Hindi nagpapatalo si Raul bagamat may taglay na liksi at bilis ang naturang aswang. Raul! Sikapin mo masaksak ang lalamunan niya! Natigilan naman si Manggardo sa pagsigaw kay Raul nang malaman na naubos na ang tubig sa tangke niyang dala. Matapos nun ay nag-usal ng isang ritual si Manggardo bilang tulong na rin sa binata. Nararamdaman naman yun ni Raul at pakiwari niya ay muling nanumbalik ang kanyang lakas at para bang lumiksi rin siya, kung kaya't nasasabayan na niya ang galaw ng kanyang kalaban. Tapusin na natin to, halimaw. Isa lang sa atin ang matitira dito. At sisiguraduhin kung ako yun! Buong tapang na tumakbo at tumalon si Raul sa harapan ng nilalang, pagkatapos ay buong lakas niyang hiniwa sa dalawa ang naturang aswang gamit ang kanyang tansong espada. Kasabay ng pagkahiwa sa katawan ng matandang babaeng aswang, ay nagsiatungal naman ang mga aswang na kasama nito. Nagsihinto na sila sa pagsalakay na ikinagulat ni Raul. Raul! Halika na! Pumasok na tayo sa loob ng bahay! Dali! Ha? Bakit? May mga natira pang aswang! Hindi na yan sasalakay! Napatay mo na ang pinuno nila! Dinig na dinig nila ang malalakas na atungal ng mga aswang. Ramdam na ramdam nila ang galit ng mga ito, pero hindi na nagsisugod ang mga aswang. Nang silipin ni Raul sa siwang ng bintana ang mga halimaw, nakita niyang isa-isa na ngang nag-aalisa ng mga ito. Hindi na sila nakatulog at hinintay na lang ang pagsikat ng araw. Talagang hinintay ni Raul ang pagsikat ng araw dahil gusto niyang makita kung ano ang mangyayari sa aswang na nakabulagta ang katawan sa paligid. Halos lumuwa ang mata ni Raul habang nakasilip sa bintana dahil kitang-kita niya na tuluyang naging abo ang mga katawan ng aswang nang sumikat na ang araw. Sa wakas, natapos din. Gardo, nagtagumpay kayo. Nagawa mo, Raul. Nanalo ka. Hindi. Ang naging laban na ito ay hindi lamang ako ang nagwagi, kundi kasama kayo dun. Nakangiting wika ng binata habang nakatingin sa kanyang nobya. Matamis nang umiti din ang babae habang buhat ang kanilang anak, saka ito lumapit kay Raul. Binigyan ni Tasha si Raul ng halik sa labi at sinabing bumilib na siya sa katapangan ng kanyang asawa. Dahil sa kanilang pagod, nagpahinga na muna sila para makabawi ng lakas. Kinagabihan, pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin. Natapos na natin ang ating misyon sa baryong ito. Panahon na para lisanin ang lugar na ito. Umuwi na tayo sa ating lugar.
Ikaw, Tasha, ano ang magiging pasya mo? Sasama ka ba sa amin ng iyong ina o sasama ka na sa ama ng iyong anak? Tay, Nay, pasensya na ho kayo ha. Pero ngayon po, gusto ko munang bigyan ng isang pagkakataon si Raul. Nakita ko namang seryoso na siya sa buhay. Malaki na nga po ang pinagbago niya mula noon. Kaya po, sasama po kami ng anak ko sa kanya. Talaga, Tasha? Oo, Raul. Kaya dapat ayusin mo na ha? Oo, ngayon pa ba? May anak na tayo. Saka, kaya talaga kita sinundo dito. Dahil nakakuha na ako ng permanenteng trabaho. Naka-leave lang ako. Kaya dapat ay makauwi na rin tayo agad. Oo, magagayak lang ako ng mga gamit. Mabuti naman at nagkaayos din kayo. Habang naggagayak sila ng mga dadalhin, bigla na naman silang nakarinig ng mga kalusko sa damuhan. Nagkatinginan sila at nakiramdam. Nang sumilip si Manggardo sa labas ng bintana, nakita niyang naggagalawan ng mga damo. Maya-maya'y nakita niya mga mapupulang mata na tila sumasayaw sa dilim. Hindi pa pala sila tuluyang umalis. May ilan pang naiwan. Baka talaga nagpaiwan sila para balikan tayo. Naisip ko na to. Alam kong may ilan talaga sa kanila na hindi titigil hanggat hindi nakapaghihiganti. Gloria, di ba may mga kalamansi pa tayo sa kusina? Oo, pero kaunti na lang yun. Di bale, pagtulungan nyo na ni Raul na pigain yun sa tubig. Magagamit pa rin natin yung panlaban. Kumuha ka na rin ng armas mo, Raul. Mukhang may lalabanan pa tayo. Opo, palagi naman ako nakahanda. Maya-maya ay narinig nilang may mga yabag na sa ibabaw ng bubong. Hindi nagdalawang isip si Manggardo na pagsusundutin ng mga ito gamit ang mahabang itak niya. Hindi niya tinigilan ng aswang hanggat hindi niya naririnig ang pag-atungal nito. Ganon din ang ginawa ni Raul. Pinagtutusok din niya ng espadang tanso ang aswang sa labas. Kung saan niya ito marinig ay kaagad niyang tinutusok ng espada. Ilang minuto rin silang nakikipaglaban sa mga aswang nang marinig nilang nag-alisa na ang mga ito. Sumilip pa si Manggardo sa bintana at nakita niyang tuluyan na ngang nagsialis ang mga halimaw. Bilisan niyo ang pag-iimpake. Bukas na bukas ay iiwan na natin ang lugar na ito. Kinabukasan, nang makarating sila sa sakayan ng bus, naghiwalay na sila dahil magkaibang lugar ang kanilang pupuntahan. Nagbilin pa ng mahaba ang ina ni Tasha kay Raul. May kasama pang sermon ang bili ng ginang. Huwag na ho kayo mag-alala, tita. Ako na hong bahala kay Tasha. Hindi ko ho siya pababayaan. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. O sige na, lumakad na kayo. At sa susunod na pagkikita natin, nanay na ang itawag mo sa akin at tatay naman kay Gardo. Opo, mag-iingat ho kayo. Nay, tay. Kayo rin. Inihatid sila ng tanaw ng mag-asawa hanggang sa makasakay sila ng bus. Pagkatapos ay nakita ni Raul na sumakay na rin ang mga magulang ni Tasha sa bus ng kanilang sasakyan. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli!